Alam nyo ba na may bansa na kung saan nagmamaneho ka ng matiwasay, pupunta ka sa syudad, pero may posibilidad na lapain ka ng leon? Dito kasi namumuhay ang karamihan sa mga mapanganib na hayop. Pero sa kabila niyan, punong-puno pa rin ito ng makulay na kultura at kakaibang healthcare system. Walang iba kundi ang Africa. Ilan po kasi sa mga common na misconception pagdating or pag sinabing Africa, ito yung pangit na lugar at sobrang mapanganib na lugar. Pero ang Africa po kasi ay hati sa dalawa. Meron tayong northern at southern part. Sa northern part po, yan yung mga desyerto talaga or tinatawag nating Sahara. Sa southern part naman, ito yung medyo mix. Hati po dito yung Mediterranean, mga subtropical na lugar at medyo matataas na lugar. At dito rin yung pinupuntahan ng mga tao para magbakasyon. Okay guys, so andito tayo ngayon sa Klipsfoots sa South Africa. So i-appreciate muna natin yung view dito sa bintana. I guess panalo na agad sa ambience. So ito yung lunch, buffet lunch nila dito. So ang kinuha natin is yellow rice, merong pork belly, and chicken. Siyempre hindi mawawala yung salad. Ito nang curious ako doon sa fish. Unahin natin to. Bake siya. Ang tamis. Hindi siya malansa. Next yung chicken. Typical na barbecue chicken. Ito yung pork. Ay, ang sarap ng pork. Belly siya pero hindi siya masyadong fatty. I think lean yung mga nila dito. Karne. Hindi ko sure kasi safari. Okay guys, so for our dessert, chocolate pudding. Tapos kumuha rin tayo ng fruits. Tikman natin. Ay, hindi matamis. Pag matanda na daw, ganun yung hinahanap nila hindi matamis. Tsaka moist yung loob niya. Ang sarap ng texture niya sa bibig. Tapos dip natin dito. Dapat talaga laging may room for dessert. Tikman natin yung pinya. Maasim yung pinya. Mas masarap yung pinya natin sa Pinas. Siyempre, pag sinabi pong Africa, medyo exotic talaga yung mga pagkain dito. Dahil meron silang karne ng zebra, karne ng deer, at karne ng buwaya. Samantalang sa Pilipinas, buhay na buhay po ang mga buwaya at lagi nila pinag-aagawan yung nag-iisang pwesto tuwing eleksyon. Pagdating po sa mga shelter or uri ng bahay dito sa Africa, isa sa mga common na misconception ay parang karamihan hindi maganda yung tirahan nila dito. Pero majority po ay maayos yung mga tirahan, may mga hotels din po. And according po sa 2022 census nila, up to 88% po ang mga formal settlers, pero hindi pa rin mawawala yung mga informal settlers, up to 8% lamang. So bukod dun sa food ng Klipsfoots kanina, i-showcase na rin natin yung kanilang room nila dito. So pagpasok pa lang, merong maluwag na bathroom. So ang ganda ng ambience ng kanilang shower area. And kapag dumudumi kayo dito, ganyan, nag-jibs kayong ganyan, pwede nyo kausapin si Mrs. dun. Or pag naliligo kayong ganyan, naliligo si Mrs., pwede nyo yung busuhan. So maluwag yung bed space area. Lambot. At ito yata yung pinakamagandang part. Yes. Yan, pwede kang mag-chill dito. Tapos may higaan din dito. Pero yun, pwede mo tingnan yung field. Relax ka lang dito habang nagbumuni-muni. Pagdating po sa transport system, alam nyo po ba na ang South Africa ang isa sa may pinakamahabang road networks? Siguro dahil sa laki ng bansa nila. So up to 750,000 kilometers po ang nilalakbay ng mga daanan nila dito. And according nga rin po sa nakausap ko habang tayo ay nagmomotor, according sa kanya, kahit po maluluwag ang mga kalsada dito, nakakaranas pa rin sila ng traffic. Do you experience traffic jam here? Not like Johannesburg and not like America. We so lucky. Actually, ang Cape Town po at Johannesburg ang isa sa may pinaka-traffic na lugar pagdating sa South Africa. Yan guys, andito tayo ngayon sa streets ng Cape Town. So una nyong mapapansin yung napakagandang mountains. Ito yung Table Mountain, tapos ito yung katabi niyang mga bulubundukin din. Tapos isa sa mga mananotice nyo dito, medyo maliit yung road dito sa lugar na to. Although hindi naman lahat kasi may mga expressways din sila. Pero dito sa part na to, medyo masikip yung road. Isa ko rin sa napansin dito is medyo car-centric siya. Kasi wala akong masyadong makitang public transport. Although meron naman mga buses tsaka mga trains. Pero hindi sila gumagamit masyado ng credit card. So more on cash pa dito. So tara, lakarin natin yung mga streets. Tingnan natin yung tsura ng mga infrastructure.
Nasa ano kasi tayo city center. So medyo party-party. Tapos may gym doon. Tapos may mga pharmacy. Magkakatabi din yung mga kainan nila dito. And since car-centric dito, yung mga kotse, kalamihan, yung mga maliliit lang na kotse kasi nga maliit yung roads nila dito. So hindi masyado dito yung malalaking kotse, di tulad sa Pinas. Iba sa atin malalaking kotse yung gusto natin. Dito mga maliliit lang. Madalas daw dito kapag yung mga driver ng mga kotse, mabilis sila mag-horn or magbusina. Kunyari maharangan mo lang sila ng saglit, nagbubusina agad sila. Although hindi naman everyone ganun. Syempre, nakadepende pa rin yan sa driver. So, ganito yung mga mall nila. Clicks, yan yung pharmacy. Tapos may fitness center din. Tapos nakakatuwa dito guys kasi nasa city ka lang, pero kita mo yung Table Mountain. So, para siyang painting. Pag tinignan nyo yan, para siyang painting, pero ang ganda. Gusto mo lang siya tingnan ng matagal. Parang busog na busog yung mata mo sa ganda ng nature. Kumpara po sa mga ibang bansa na na-visit natin, dito po sa South Africa, medyo marami po ang mga overweight and obese. Actually, ang South Africa po ang isa sa highest adult obesity rate sa buong Africa. At dahil dyan, kapag nagbebenta po sila dito ng mga medyo sugary at mga matatamis na pagkain, meron pong value-added tax or mas nilalagyan nila ng mas malaking tax. And actually, natuwa pa ako sa grocery nila kasi pagpasok pa lang sa grocery, puro gulay at prutas agad yung makikita mo. Nasa mga dulong parts yung mga unhealthier options. So yan guys, andito tayo ngayon sa supermarket or grocery. So sa mga kinakainan natin dito, ang napansin ko rin, tsaka sa mga tindahan, hindi siya ganun kamahal. Isa ko rin sa napansin, medyo mas maingay dito kumpara sa mga ibang bansa. Or depende siguro sa lugar. Mas kasi sila guys mas friendly ang mga local dito. And mas sila, mas talkative. Hindi sila ganun kasungit. So kung Pilipino ka, nasanay ka makipagkaibigan and sanay ka makipag-usap, hindi ka gaanong mako-culture shock dito. Tsaka very polite din. Tapos, ang gaan din nila kausap. And katulad po sa Europe or sa Europa, ina-apply din dito yung tinatawag nilang work disconnection. Very important po kasi ito, lalo na pagdating sa ating mental health. Kasi po, pag tayo ay overwork, pag tayo ay burnt out, and kapag tayo ay sobrang stress, pwede pong mag-deteriorate ang ating katawan, pati na rin po ang ating pag-iisip. So, natapos na tayo mag-grocery guys. Ito yung mga pinamili natin. And kung napapansin nyo, muntik na tayo masaraduan sa loob ng grocery. Sarado na yung grocery. So, today kasi is Sunday. So, usually, kahit naman sa European countries, sa Switzerland, sobrang pinapahalaga nila yung disconnection from work. So, today is Sunday. So, hanggang 5 p.m. lang. Close na talaga. Ayan. So, yun guys, check natin yung ating napamili sa grocery. So, ito, number 1 na kailangan para makatira tayo ng maayos dito. Yogurt. Meron tayong energy. Ito na yung ating gusto i-try na dried delicacies. Ito, may fish skin. Natikman ko na ito kanina, medyo maalat eh. Sobrang alat. Chia drinks. So, may mga ganito silang healthy dito. Tapos ito, salad. Para meron tayong on-the-go na source of fiber. Yung mga dried delicacies ng Africa. And meron tayong energy drink. And yung ating isa pang yogurt. So, total, nung napamili natin, usually ito lang naman yung mga necessary, yung mga kailangan talaga for everyday use. So, in general, hindi talaga siya ganun kamahal. Hindi rin naman sobrang mura, pero hindi kayo mapapamura sa mahal. So, 377 rand. Or equivalent yan yung equivalent nun sa pesos. So, tikman pala natin ito. Ito yung beef. Sarap siya. Para siyang beef jerky, di ba? Pero pag kinumpara mo sa beef jerky, yung mga jerky kasi natitikman ko, matitigas. Ito hindi eh. Itong snapsticks matigas. Pero itong nibbles hindi. Ito matigas to. Ito dito ako curious sa ostrich. Sarap. Ganda na ito. Although may onting lansa, siguro inherent yun or ganun talaga pag ostrich. Pero hindi siya matigas. Malinamnam siya. Pwede siyang ulam, pwede siyang snack. Abangan mamaya. Wow. Inawaran yung pakain. So, dahan-dahan lang tayo mag-move forward kasi medyo aggressive daw yung entrance.
Tulad po sa bansa natin, majority po ng healthcare system dito ay hawak ng government at private sectors. And recently lang rin po na ilunsad sa kanila yung tinatawag na Universal Healthcare. Actually, nung bandang May 2024 lang nilunsad sa kanila. So, very, very bago pa lang sa bansang to. So, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Cape Town. And medyo sumakit ang ating bibig. So, kailangan natin maghanap ng gamot kasi meron akong cold sore. Nagkaroon ako ng cold sore dahil sa sobrang lamig. Tapos siguro, nagkaroon ng stress sa katawan. So, masakit siya. So, may mga blisters siya na nagpo-form dito. And check na rin natin yung mga pharmacy nila dito sa Africa. Kung ano itsura. So, yan yung nasa likod ko. Para siyang healthy options dito healthy options sa Pinas. So, may mga gamot, may mga supplements. Pati yung itsura, kamukhang-kamukha. Kasi ito may pharmacy din dito sa gilid. So, magkakatabi naman yung pharmacy. Sige, check natin tong parang healthy options. Bukas na kaya? Ay, sarado pa yata. 9 AM pa daw. Ito parang bukas na to. 9 pa rin. 9 AM kasi Sabado. Weekend kasi ngayon. Usually 8 AM sila pero pag Saturday, Sunday, 9 AM nakalagay naman. Itong Sabo. Parang bukas na itong isang to. So parang siyang Watsons. Hindi lang mga gamot nandito pero may mga ano pa oh. For acne, Benzac. May mga for face, for body. Parang Watsons talaga. Morning. Do you have something for cold sore? Thank you. So nakakuha tayo guys. So, lip cream. So, ang ganda dito guys kasi meron sila ditong standby din na pharmacist. So, kung may makatanong ka sa mga gamot mo, kung kailangan mo ng any medication sa mga nararamdaman mo, nag-a-assist naman sila. So, ito yung binigay sa atin para sa ating cold sore. Sakit masakit na. Tapos, nag-suggest din siya ng mga lip balm. So, dinala niya ako dito sa lip balm area. So, very accessible yung mga gamot nila dito. Kagaya din ng mga ibang countries, ang Africa is well-developed din and maunlad din sila. May mga parts lang din na nasa gubat, nasa safari, pero pag nasa city ka, very, very accessible naman lahat. Pati yung mga gamot nila. So, yun guys, andito naman tayo ngayon sa parang pharmacy nila. Andito ako ngayon sa area ng mga supplements. So, ito yung mga supplements nila dito. Yan. So, yan, saktong-sakto dito tayo sa mga gym supplements. So, meron din silang creatine, testosterone booster. Ganda to. May mga tongkat ali din, mga magnesium, mga arginine. Ito yung pinakamahalaga, sex drive. Ito naman guys, familiar tayo dito. Familiar kayo dito actually, yung mga gummies. Meron din dito mga multivitamin gummies. Merong for kids, merong probiotics. Ito for immunity, wellness, concentration. Ang dami rin nila dito. Sobrang vast din and sobrang wide variety din yung kanilang mga products sa wellness. Dito naman sa area na to, meron akong nakitang for women hormonal balance na gummies. Kaso nung chinek ko, wala siyang myo-inositol, D-chiro-inositol. Kaya mag-harmony na lang kayo. Pero okay ito sa may mga PCOS, hormonal imbalance. Kaso ito kulang ng yung pinaka-potent na ingredient, yung myo-inositol, D-chiro-inositol, na meron kay Healthmate Harmony. So, very varied din yung kanilang mga products dito sa health and wellness. So, kung may mga kailangan ka sa kalusugan mo, hindi ka rin talaga mauubusan o hindi ka mawawalan ng stock or supply sa bahay niyo. At pagdating sa usapang sakit, alam niyo po ba na hindi lang tao ang nagkakasakit dito at namamatay, pati po ang mga hayop. So, may namatay na zebra, tapos may mga kumukuha sa kanila. Mga pet siguro. Ito na. Ito guys. What happened? Okay. Heat. Yeah. Dehydration. Yeah. So, di rin daw nila alam po ano nangyari. Baka daw sa extreme heat. Isa po sa pinaka-natuwa ko nung nagkaroon tayo ng pagbisita dito sa South Africa ay nung nalaman ko yung tungkol sa kultura nila. Sobrang rich po ng culture nila pagdating na lalo sa music and arts. So yun guys, andito tayo ngayon sa Johannesburg. Yung nakita nyong kumakanta sila. So may mga groups kasi dito na cultural and kung tawagin natin tribe and may 5 kinds daw yan. So later check natin kung ano yung meron sa culture nila and kung ano yung mga activities and yung mga unique na features or yung mga unique sa kanila. So try natin mag-interview din ng mga local dito. Hello, I'm Doc Alvin. What's your name? Matume.
Matume. Yes. Matume. Butlo. Butlo. Yes. Butlo. Samkelo. Samkelo. Yebo. Marupi. Yeah, nice to meet you all. Yeah, what do you call your group? Do you have a group name or the tribe name? Simunye. Simunye. Yeah. What does it mean? We are one. Oh, so you have your music a while ago. What's the music about? It's about celebration, yeah, embracing our culture as Africans because we are doing different genres of music. Yeah. So I heard you have 5 groups here, 5 tribes. What's the difference of the tribes? It's the language, the dress code, the kind of food that they are eating, yeah, and the areas that we come from. We're from different areas. Yeah. Mostly our languages are related, a little bit similar. Like the Basotho, the Pedis, and the Botswana, they are a little bit similar. When one is talking, the other one can understand. The Xhosas, then the Beles, and the Zulus are from one. They are from one group. One. They are called the Nguni. Yeah, Nguni two people. groups. There's two groups of African. That's Nguni people, and then the North Sotho. So North Sotho is Botswana, is Basotho, and Babe. Can you teach me some your language? What's I love you in your language? Ndiyakuthanda. I'll say it to her. She's my wife. Tiago Tanda. So sa mga magtatanong kung paano po tayo nakapunta ng South Africa, ang nilapitan ko po is yung Avian Summit Travel Corporation. Isa po ito sa mga trusted ko na travel agency. Nagbayad po ako dito, hindi po ito sponsored. Ang office po nila ay sa Valenzuela. Mababait po yung kanilang staff and sobrang responsive po. At wag po kayo mag-alala kasi DOT accredited po sila. So yan po kasi yung isa sa mga tinitingnan ko talaga. Dapat po DOT accredited and dapat po merong physical and existing yung office nila. I think meron din po silang mga ibang tours. Meron din sila sa Europe and iba't ibang parts ng Asia. Follow nyo po yung kanilang Facebook, Instagram at TikTok accounts kung may mga iba po kayong katanungan. Pwede po kayo mag-chat kasi mabilis po mag-respond yung kanilang customer service. Back to the video. Kakaiba din po yung marriage system nila dito kasi pwede po silang mag-asawa dito ng more than one na babae. Basta meron lang po silang ibabayad na hayop para makapag-asawa sila na kung gusto pa nila mag-asawa ng 2 or 3, pwede po mangyari yun. And tanggap po yan sa kultura at sa batas ng South Africa. So ito yung typical nilang, yung itsura ng typical nilang village. So yun, dikit-dikit yung mga bahay, tapos ganyan yung itsura ng mga houses. Tapos sa paligid, puro trees. Sobrang foresty. So very welcoming sila dito kasi pinatuloy nila tayo sa kanilang munting tahanan. Pero ito talaga, hanga ako dito sa may-ari ng bahay na to. May aircon. Siyempre, iwas init. Ayaw natin pawisan kahit nasa bahay. So, naka-aircon siya. How many grams per piece of protein? Dok, parang... Masarap. Sarap. Bumabakat na. Ano siya? Chewy. Tapos, parang cardboard. na may asin. Paano naging masarap yun? Kulay lang, respeto lang. Makulay po ang kultura ng South Africa, pero kasama niyan yung panganib na dala ng mga hayop na nakatira dito. Actually, isa to sa hindi ko malilimutang experience dito sa trip natin dahil muntik na tayong maapakan ng mga elepante. Papaligiran kami ng elephants. So, twice na siya naglabas ng bad smell kasi sign yun ng pagiging aggressive niya. Kaya hindi pa kami makapasta. At isa nga po ang elepante sa tinatawag nating Big Five. So, ang Big Five po ang pinakamahirap at pinakadelikadong i-hunt na animals. Sa 5 po na yan, kasama ang lion, ang elephant, ang buffalo, ang rhino, at ang leopard. At sa video na to, susubukan nating hanapin ang 5 na yan. Among the top 5 or the big 5, what's your favorite? Actually, I won't believe it. My favorite is the giraffe. It's not even part of the big 5. Yeah, I could watch a giraffe the whole day. Like, they're so elegant, they're beautiful animals, very peaceful. Everything they do is very graceful and elegant, you know. And you always learn something new if you watch them long enough. You see something amazing. How about you? My favorite is the black rhino. I love how cute they are and they are shy just like me. I heard that the rhino, actually you told us earlier the rhino are being extinct. What's the reason for that? So they were going to be. The reason for that is they were poached a lot. But now that they have introduced the whole trimming of the horn,
We have quite a lot of rhinos in the park. Do we have any programs within our government to prevent those in happening? We have the rhino trimming. It's a program to yes, prevent. It's a program where they can also take students along to help trim off the horns. What's the reason for trimming? For poaching, they sell the rhinos at a black market. So about our friend, what's your favorite part of our tour? Well, I would say the fact that we could see the leopard because it's so elusive. It's really nice. And to see them in the wild, it's always a special occasion. But yeah, probably one of my favorite animals because when you see it, it always wow people. And then I must also say elephants tend to always take the heart of many people. Yeah. Pero bago natin huntingin ang mga yan sa kagubatan, nag-practice muna tayo kung paano makipag-interact sa mga to gamit ang paglalakad lamang at gamit ang mga motorbike. So guys, ngayon, chance natin ngayon na medyo mas closer look sa mga predators dito sa safari. So yung mga hunter, yung mga lion, cheetah, mga ganyan. Tingnan natin kung maka-encounter tayo. So itong next trip naman natin is after natin mag close encounter with the cheetah, try naman natin mag-walk with the lions. As in maglalakad tayo sa likod ng mga lion. Yung practice naman natin by using motorbike, medyo minalas tayo kasi wala tayong nakita doon sa Big 5, pero nakita natin yung mga zebra. So para ma-explore pa natin ang kalooban ng gubat ng safari, try natin mag-ride dito sa mga ATV. Wala naman sigurong dito, MMDA, hindi tayo mahuhuli. Wala tayong lisensya eh. Ay, parang sa angkas. Parang angkas. So guys, may nakita tayo dito. Yan, mga wildebeest tawag dyan. Tapos may onting ostrich. So doon yung mga wildebeest na nakita natin. Medyo palayo na sila, paalis na sila. Baka maghanap na sila ng pagkain. So ito naman guys, may 3 zebra dito na nakatambay. Eh, nakikipagtitigan din sila. So nakatambay lang sila dyan. Tapos may isang group din doon, yung mga zebra din doon. So ang lawak ng nila dito guys. Ang lawak ng takbuhan nila dito. Sobrang malaya sila dito ang gumalaw. Kumbaga ito talaga yung nila, sanctuary nila. At dumating na nga tayo sa pinaka-exciting na part, ang game drive. So sa game drive po, personal and close ang encounter natin sa mga wild animals. Ilan lang sa mga rules na dapat sinusundan dito: bawal umalis or bawal bumaba ng kotse, bawal magpakain ng hayop, bawal gumamit ng drone, at bawal harangan ang lakaran ng mga elepante. Fun fact lang po, kaya hindi nilalapa yung mga tao sa loob ng kotse or ng truck kahit may leon sa paligid. Kasi ang sa visual po ng mga leon, yung mga tao sa loob ng truck, hindi nila yan nakikita. Para nakikita lang niya yung truck or yung kotse as one. Hindi niya nakikita separately or individually yung mga tao sa loob. Ngayon, kapag lumabas ka po sa kotse mo or sa sasakyan mo, dun ka na marirecognize ng mga leon. At dun ka na niya lalapain at aatakihin kung gutom siya. Teka lang, bago natin pagpatuloy ang video, meron po kasi ako napansin sa YouTube channel ko. Sa mga nanonood po sa akin, up to 77% po yung hindi nakasubscribe. So baka po nakakalimutan nyo lang mag-subscribe. Andito po yung subscribe button. I-hit nyo po yan and of course, i-on nyo po yung notification bell. Isa po kasi yun sa dahilan, yung pagsusubscribe. Kaya tuloy-tuloy ang channel na to. Of course, kung nagustuhan nyo rin yung video, pindutin nyo po yung like button. Kung hindi nyo nagustuhan, pindutin nyo po yung dislike. And kung may mga katanungan po kayo, comment down below. Ngayon, back to the video. So, good morning. So, ngayon ay 5:30 in the morning and malamig ngayon sa South Africa. Kasi kapag early morning, malamig dito. Kapag daytime, dun siya medyo nagto-23, 24, ganun. Pero ngayon siguro mga 11 or 12 degrees. Chilly ang morning natin. Try natin abutan yung sunrise para makapag-picture-picture tayo. Hopefully, makapag-hunt tayo ng several predators, tsaka yung Big 5 na tinatawag. Tara, let's go! So guys, papunta na tayo sa safari area. Although may pavement pa, may semento pa, pero baka maya maging na siya, land, purely land. So
So that's one of the big five, white rhino. Magkasama sila, may baby, tas yung nandun yung mother niya. Herbivore sila, hindi sila kumakain ng meat. So usually mga plants lang. And I think ito yung sinabi rin nung tribe, nung nasa tribe tayo, na yung message nila about rhino na kasi nga na-extinct daw sila. Kasi parang pinag-aaralan yung potential ng mga rhino to cure cancer. So may ganong mga issues. Pero I think may mga may mga programs para ma-lessen yung pagka-extinct nila. So may elephant guys, kaso sobrang layo. Yan yung nasa pinakagitna. So may leopard daw dito guys, dito sa area na to, kaso mahirap siya makita. Paakyat daw dun sa bundok. Nasa road daw. Nasa road. So kaya marami ditong mga jeep kasi naabangan yung leopard. Ayun, oo nga, nasa unahan. So doon talaga sila, dalawa sila, baby pa eh, parang bata pa. Sa gitna sila ng road kaya hindi maka-forward yung mga jeep. Ayan na. So far guys, review lang natin yung mga nakita natin kanina. 3 out of the 5 na the big 5 nakita natin, yung elephant, rhino, and leopard. Yung leopard, medyo maswerte tayo dun kasi mahirap yun magpakita. Nung nakita natin yung leopard, dalawa sila. Although hindi natin nalapitan kasi nga medyo nag-traffic na dun. Pero maswerte tayo kasi medyo shy yun na creature eh. Sobrang dalang niya magpakita and pag nakita mo yun, sobrang swerte mo. Tapos yung elephant medyo malayo kasi nga ang laki niya eh. And pumufood trip siya dun sa bundok. By the way, ang elephant pala, ang nangyari dyan, walang kumakain sa kanya. So namamatay siya naturally by aging. Walang nag-a-attack sa kanya na predator kasi sobrang laki niya. Either namamatay siya by old age or namamatay siya, pinapatay ng human. Yung dalawa sa big 5 di pa natin nakikita. Hopefully later, i-hunt ulit natin sila. Wow! 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 Ang tangkad. Wow. Taba ng mga giraffe dito guys. Saka iba yung texture ng skin nila or ng fur nila. So far, nakita na po natin yung 4 out of 5 of the big 5. Isa na lang din natin nakikita yung leon. Ngayon, sinubukan po ulit natin mag-hunting ng mga bandang pahapon or paggabi na kasi posible po magpakita yung mga leon dyan. Kaso lang, dito na po nagka-problema. Kung maalala nyo yung isa sa mga rule pag nag-game drive ay bawal harangan yung mga lakaran ng mga elepante. Pero sa panahon na to, sobrang dami pong nag-game drive, sobrang daming kotse dun sa trucks or sa daanan ng mga sasakyan at dumating sa point na nagkaroon ng harang dun sa lakaran ng mga elepante. At ito na po ang mga sumunod na nangyari. So may possible lion daw sa area na to. So kita nyo sa likod ng dami nag-aabang. So papadaanin daw muna yung mga elephant sa harap. So lahat tayo dito naghihintay. Nakapila yung mga iba't ibang jeep tsaka mga truck. So makakapastro na tayo guys. Nakatawid na yung mga elephant. Ay, tatawid pa yung iba. Wow. So dahan-dahan lang tayo mag-move forward kasi medyo aggressive daw yung elephant. So napagpalingan kami ng elephants. So twice na siya naglabas ng bad smell kasi sign yun ng pagiging aggressive niya. Kaya di pa kami makapastro. Ayan, nadaan na siya. Nadaan na siya. Ayan, tumawid na isa. Nasa gitna na ng road yung mga elephant. Pati yung baby doon sila kumakain sa gitna. So, babalik na tayo kasi hindi na kaya mag-forward. Kasi nasa gitna na sila ng road. So, sa panahon na yan, nakaamoy po kami ng masangsang na amoy. Isa po yung signal na nagiging aggressive na yung elepante. Ilan din po sa mga senyales na galit na yung elepante sa amin ay hinaharang niya yung paa niya doon sa road. So, ayaw niya kaming palagpasin. Yung ibang mga elepante, umikot din po at hinarangan yung likod ng kotse. Kaya wala kaming chance na umatras. At dahil may mga nakaharang din sa harap tsaka sa gilid, bawal din kami mag-forward. So, basically, natrap po kami dito sa mga elepante na to. Kung matatanong nyo po kung bakit naging agresibo yung elepante, ay dahil sa isang maliit na pagkakamali lamang. Yung mga sinundan po kasi namin na nag-game drive yung sa unahan namin, ang nangyari po sa kanila, meron silang dalang camera. Kasi yung camera na yun, merong flash. At dahil yung flash na yun ay masakit sa mata ng mga elepante, especially dun sa mga bata or sa mga baby elephant, nagalit tuloy or naging agresibo yung
nanay. Kung mapapansin nyo, napakalit lang na bagay. Dahil lang dun sa flash, nagkaroon ng malaking consequence. May hambing po natin yan sa pang-araw-araw nating buhay. Kapag tayo ay nagtatapon ng maliit na candy wrapper sa kalsada, pwede po yan bumara sa mga bangbang and sa mga drainage system na nagkukos ng mga pagbabaha. I would like to personally thank you for the efforts you are doing here to prevent the killing of rhino. So it's a big help to preserve these animals in our. It's not just us, it goes back to the people also. That's why they raise awareness. That's why there's so much information out there about it. So it's not just up to us, but the people as well. Also, when you see someone doing something suspicious and you're like, it's not my job, it all starts there. When you see someone doing suspicious, you report. You see someone going where they're not supposed to be going, you try and intervene there, or you go and at least fetch someone who can do something about that, So it's not just up to us, it's up to the people as well. It's everyone's effort. It's everyone's effort. It's the same as littering. Rhino poaching is as bad as littering, It affects the animals, it affects our ecosystem, affects the climate even, So, and it goes up to us. If someone walks past a piece of paper and they're like, I didn't drop that, it's not my problem. Yeah. But then it piles up and piles up and piles up. But if we all come together, and we raise awareness of the impact this has on the whole ecosystem and the whole world, then I believe we can get better results. Sana po matandaan natin na kahit anong liit ng mga bagay na ginagawa natin, either kabutihan yan or kasamaan, pwede po yan mag-cause ng long-term impact at mas malaking mga consequence. At syempre, bago natin tapusin ang video na to, nagdaan tayo sa mga exciting na part, nagdaan tayo sa mga nakakatakot na part. Ngayon, dadaanan natin ang isa sa pinakamagandang lugar sa South Africa. Actually, hindi ko po inaasahan na ganito pala ang Africa. Ito yung tinatawag nilang Cape Town. Yan guys, napakagandang lugar dito sa South Africa. Hindi ko na-expect na may gantong lugar para dito. Kasi one of the most common misconception talaga pag dating sa Africa, parang hindi siya ganong kagandang lugar. Pero ito, nandito tayo ngayon sa Cape Town. Ang tawag dito is Table Mountain. So dito sa baba makita rin yung city. Ang ganda. So hindi niya ma-justify by video. Sana maganda yung nakikita nyo dyan. Pero by visual, by naked eye, sobrang ganda niya. Parang gusto mo lang siya tingnan ng matagal. And hindi mo ma-imagine na may ganito pala kagandang lugar dito sa South Africa. So tinawag siyang Table Mountain kasi flat yung kanyang tuktok. So parang siyang table. So mountain siya tas flat yung ganun. Sabi sa ilang research, kaya daw naging flat yung tuktok niya kasi dahil daw sa soil erosion or mga pinagdaanan na history. Sabi rin may mga theories din na dahil daw sa Great Flood, dito daw tumungtong yung Noah's Ark. Sabi may mga ganung sa biblical history naman. So yan flat yung tuktok niya. Ito yung tuktok ng mountain, flat siya. Tapos may mga animals din dito, dasi. Yan daw ay ancestor ng mga elephant or related sa mga elephant. Pero vegetarian sila. Ang cute-cute niyan tingnan. Tapos may mga hikers din dito bukod sa mga tourist. Manually nag-hike din kasi umakyat tayo ba yan cable car. Iba talagang inakyat lang nila. So ito yung other side ng mountain and dito yung part nakita mo yung buong Cape Town talaga. Sobrang ganda. Yan ang buong Cape Town. So, andyan yung pinaka-city center. Kitang-kita mo from the top ng Table Mountain. So, I guess ito yung part ng South Africa na hindi alam ng lahat na merong ganito kagandang lugar. Bukod po sa napakalinis na hangin at napakalinis na lugar, yung mga ganito pong kagandang tanawin ay nakakatulong talaga sa mental health ng mga nakatira dito. Kasi po kapag ganito talaga yung nakikita natin araw-araw, sobrang baba po ng mga stress hormones natin, malayo po tayo magkaroon ng burnout at mas nagiging masaya or magaan ang ating pakiramdam. So, bago natin tapusin ang video na to, again, gusto ko po magpasalamat sa mga local, sa mga tour guide na nag-guide sa atin sa travel agency, Avian Summit. Maraming salamat po. And maraming salamat po sa mga nakahalubilo ko dito sa South Africa. Ang dami ko pong natutunan. So kayo ba, ano ang favorite part nyo ng video na to? Comment down below. And kung meron kayong mga ibang suggestions na topic and mga bansang gusto nyong i-explore natin, comment down below. Subscribe to my other social media accounts. At kung gusto nyo po malaman yung iba't ibang pagkain sa Europe, pindutin nyo po ito. Ito naman yung pinakamahal na bansa sa buong mundo. Panoorin nyo po yan. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.